Mga kabayan, alam nyo ba na may istruktura sa India kung tawagin ay Kailasa Temple na hanggang ngayon ay palaisipan pa sa mga eksperto, historian, at sa mga scientist kung paano ginawa ito ng mga sinaunang tao? At ano ang mga advanced na mga kagamitan ng ginamit? Hindi nga ba ordinaryong tao ang gumawa nito? Alien nga ba, kabayan? Ating pag-usapan, kabayan. Welcome back to our channel. Ang Kailasa Temple ni Lord Shiva ay matatagpuan sa Aurangabad, Maharashtra, India, parte ito ng Ellora Cave. Ang konstruksyon at arkitektura ng makalumang templo na ito ay ang isa sa mga pinakamamanghang archaeological mysteries ng 21st century. Sa kabila nito, madalang ang nakakapansin dito dahil natatabunan ng kanyang kwento at ganda sa mga iba pang magagandang istruktura, tulad ng Pyramid of Egypt, City of Gods in Mexico, Stonehenge of England, Moai of Easter Island at iba pa. Ang Kailasa Temple, kabayan, ay inukit mula sa isang napakalaking tipak na bato. Tama ang narinig nyo, kabayan, ito ay inukit lamang sa isang malaking bato. Ang Kailasa Temple ay pinaniniwalaan na inukit noong 8th century, daang libong taon na ang nakalipas ni Rashtrakuta King Krishna I. Ito ay base sa mga kasulatan na nakita sa loob ng templo. Pero sa panahon na iyon, isang napaka-imposible ang makapagtayo ng isang napakalaking gusali na ang gamit lamang ay sinsel at martilyo. Isa pa dito ang pag-ukit at paghukay mula itaas at pailalim mula sa isang tipak na bato. Ang kakaibang templo na ito ay nangangailangan ng napakalaking bilang na mahuhusay na manggagawa at mga magagaling na inhinyero at mathematicians upang mabuo ang isang katulad nito. Ito ang istorya at paniniwala sa templong ito, kabayan. Ang karamihan ay naniniwala na ang templong ito ay ginawa sa loob ng 18 na taon. Pero sinasabi nila na kahit 18 na taon ay hindi ito madalian lamang. Ang misteryo na nababalot dito, kabayan, ay hindi lang sa arkitektura nito, kung hindi rin sa mga pira-pirasong bato at buhangin na pinag-ukitan mula sa templo. Noong ginawa ang Kailasa Temple, malalaking piraso ng mga bato ang inalis mula dito para makagawa ng hugis templo mula sa bundok ng Kailash. Malaking katanungan ng mga eksperto, kabayan, saan napunta ang mga ito? Ayon sa mga geologist na nagsasaliksik at nag-aaral sa Kailasa Temple, walang anumang bakas ng mga malalaking bato at buhangin malapit sa lugar ng templo, pati na mga kagamitan na ginamit sa paggawa dito. Palaisipan sa kanila kung anong klaseng teknolohiya ang ginamit para tunawin ang mga tira-tirang malalaking bato at buhangin na ito. Sinasabing nasa 200,000 hanggang 500,000 toneladang bato at buhangin ang tinanggal mula sa bundok para mahugis ang nasabing templo. Sinasabi din ng mga iskolar na nag-aaral kung paano ginawa ang templo, kung ang mga tao ay nagtrabaho dito ng 12 na oras kada araw, sa loob ng 20 na taon para tapusin ito, 20,000 tonelada na bato kada taon ang mahuhukay nila, 1,666 na tonelada kada buwan, o 55 tonelada kada araw, o 45 tonelada kada oras. May isang kwento na napapaloob bago ginawa ang templo na ito. Isang hari ang nagkasakit na malubha na halos mamatay na, ang kanyang reyna ay nagdasal at humingi ng tulong kay Lord Shiva para mailigtas at gumaling ang kanyang hari. At sumumpa na magtatayo siya ng isang templo na ipapangalang Shiva kung ibibigay ang hiling niya. Isa rin sa sumpa niya na mag-aayuno siya at hindi titigil hanggat hindi nakikitang dulong taas ng templo. At gumaling nga ang hari. Pagkatapos na iyon ay dali-daling nagpatawag ng mga manggagawa at mga arkitekto ang reyna para simulan agad ang paggawa ng templo. Nadismaya ang reyna at hari sa pangungusap sa maraming arkitekto, sa dahilang sinabi nila na aabot ng mga buwan at taon na ang pagpapagawa ng isang napakalaking templo. Hindi nagtagal at may dumating na isang arkitekto na nagsabing magagawa niya ang templo at ang dulong bahagi nito ay matatapos sa loob lamang ng 1 linggo. Nangangahulugan ito na ititigil na ng reyna ang kanyang pag-aayuno. Doon na nga sinimula ng paggawa sa templo at ito ay nagsimula sa tuktok nito pababa.
Ang templo ay binubuo ng napakaraming imahe na kung saan hindi maituro ng mga eksperto kung kanino at anong mga tao ang gumawa, katulad sa sitwasyon ng Pyramid of Egypt. Sa kabila nitong kaila sa temple, ang isa sa mga pinakamaganda at pinakamamanghang ginawa sa kasaysayan ng tao. Ang mga dingding nito ay napapalibutan ng mga imahe, tulad ng Nandi, ang sagradong toro ni Shiva, na nangangahulugang ang templong ito ay inihandog talaga kay Shiva. Ang pundasyon naman ng istrukturang ito ay may mga imahe ng mga napakaraming elepante. Ipinapahiwatig dito na ang buong templo ay sinusuportahan ng isang kahanga-hangang hayop. Sa ibang dako ng templo, ay makikita naman ang mga imahe ng mga Hindu ethnics at ang imahe ni Vishnu, ang pangalawang Panginoon ng Hindu. Ang templo ay may mga tulay din na nagdudugtong sa iba't ibang bahagi nito. Mga bahagi na dinisenyo para magkolekta ng tubig galing sa ulan, mga lihim na lagusan o tunnels, balcony, at iba-ibang laki ng hagdan papunta sa maraming level ng templo. At huwag kalimutan na ang templong ito ay inukit mula sa iisang bato lamang, at walang hinalong ni isang kapirasong bato. Ayon sa mga eksperto, wala ni isang pagkakamali sa paggawa dito, kaya ito ay isang perpektong istruktura. May isa pang kwento na sinasabi kaugnay sa templong ito, na may isang emperor na si Aurangzeb, nag-utos na wasakin ito at nagpadala ng 1,000 manggagawa, pero sa loob ng 3 taon, kakaunting mga sira lamang na naiulat dito. Napagtanto nito na imposibleng wasakin ito, kaya nila ito itinigil. Kaya makikita sa templo ang mga bilang ng sira-sirang imahe. Si Aurangzeb ay isang emperor na militante na naniniwala sa Islam. Inutos niya na wasakin lahat ng mga templo sa Hilaga, Silangan, at Kanlurang India para mabura ang mga kahalagahan ng mga ito. Sa unang parte ng video na ito ay nabanggit ko ang bundok ng Kailash na konektado sa kaila sa temple, at ito ang pinaniniwalaan na bahay ni Lord Shiva. Ang summit ng Kailash Mountain ay hindi pa naakyat ng sinumang tao, kaya wala pang sinuman ang nakasukat dito. Maraming mga tagasaliksik, scholar, at mga scientista ang naniniwala na ang Kailash Mountain ay isang pyramid. Sa ibang mga lumang kasulatan sinasabi na ang Kailash Mountain ay isang cosmic axis or hagdan patungong langit. Ang mga iba naman ay nagsasabing, si Lord Shiva ay dito inilibing, at ang lugar na ito ay isa talagang lugar ng mga Panginoon. Isang Russian scientist na si Dr. Ernst Moldashev kasama ang ilang geologist, mga historian, at mga physicist ay nagtungo sa lugar na ito upang pag-aralan ang bundok at misteryo nito. At sinabi nila na ang Kailash Mountain ay isang napakalaking pyramid na ginawa ng isang tao, at ito ay binubuo ng maliliit na pyramid sa paligid nito. Naniniwala din sila na ang mga gumawa dito ay nabibilang sa mga sinaunang tao na may advanced kakapabilidad. Sinasabi rin na ang Mount Kailash ay diretsong konektado sa Pyramid of Egypt. Sinasabi rin ng iba na ang gumawa sa Mount Kailash ay sila rin ang gumawa sa kaila sa temple, at hindi aksidente lang pagkakatugma ng pangalan ng dalawa, Kailash at Kailasa. Anong masasabi nyo kabayan sa kamanghamanghang istrukturang ito? Gawa nga ba ito ng mga nilalang na may advanced na kakayahan kumpara sa teknolohiyang meron tayo ngayon? Mag-comment lang po kabayan. Salamat sa inyong panonood.